Sa isang alternatibong universo, umiiral ang isa sa pinakamakapangyarihang sandata sa buong kalawakan, ang 10 mahiwagang singsing. Walang nakakaalam ng pinagmulan nito o kung paano ito nabuo. Gayunpaman, ang Ten Rings ay isang mabagsik na instrumento na nagbibigay sa sinumang makagagamit nito ng walang hanggang buhay at lakas ng isang Diyos. Si Wenwu, isang taong obsessed sa kapangyarihan at bihasang martial artist, ay natagpuan ang sandatang ito at ginamit upang sakupin ang mga imperyo. Dahil sa Ten Rings, nagagawa ni Wenwu na wasakin ang buong hukbo ng mag-isa at pamunuan ang pinakamalakas na puwersang militar na nasaksihan ng mundo. Pinangalanan niya ang kanyang hukbo bilang Ten Rings Organization, isang grupong binubuo ng mga espiya, mandirigma, at mga mamamatay tao. Sa loob ng 1,000 taon, kumikilos si Wenwu at kanyang hukbo sa lilim, nagpapabagsak ng mga pamahalaan at kumakamkam ng kayamanan. Matapos masakop ng pinuno ng Ten Rings ang karamihan sa mundo, nalaman niya ang tungkol sa Talo, isang nayon na nakatago sa mahiwagang kagubatan. Ayon sa mga alamat, ang Talo ay tahanan ng mga mythical creatures at may pinakamahuhusay na mandirigma na nag-eensayo ng martial arts mula sa mga Diyos. Dahil sa kanyang labis na paghahangad ng kapangyarihan, nagpasya si Wenwu na hanapin at sakupin ang nayon na ito. Iminungkahi ng kanyang tauhan na magmasid muna sa lugar, ngunit nagpupumilit ang aroganteng pinuno na umalis agad. Nang hapon ding iyon, nagmaneho si Wenwu at kanyang mga bantay papasok sa mahiwagang kagubatan upang hanapin ang Talo. Ilang minuto pa lang ang lumilipas, nagsimulang gumalaw ang kagubatan at ikinulong sila. Nagpatuloy si Wenwu sa paglalakad at napadpad sa isang napakagandang hardin kung saan naroon si Lee, isang nakamaskarang tagapagbantay. Inutusan niya si Lee na papasukin siya sa Talo. Ngunit tinanggihan siya ni Lee at sinabihan siyang umalis sa kagubatan. Siyempre nagmatigas si Wenwu at nagpa siyang labanan siya. Ilang linggo matapos ang kanilang laban, madalas nang magkasama sina Wenwu at Lee hanggang sa sila'y umibig. Humingi ng pahintulot si Lee na mamuhay kasama ang kanyang minamahal sa Talo, ngunit tinanggihan siya ng matatanda dahil hindi karapat-dapat si Wenwu. Dahil dito, napilitang lisanin ni Lee ang nayon at tinalikuran naman ni Wenwu ang kanyang mga singsing. Namuhay ang mag-asawa ng mapayapa at nagkaroon ng 2 anak, ang anak nilang lalaki na si Shang-Chi at ang kapatid nitong babae na si Xiaoling. Mula pagkabata, kinukwento ni Lee kay Shang-Chi ang tungkol sa Talo, at ibinunyag niyang ang mga tao doon ay may kapangyarihang nagmumula sa isang dragon na tinatawag na Great Protector. Binigyan niya ang bawat anak ng kwintas na emerald at ipinaliwanag na gagabay ito sa kanila pauwi kapag naliligaw sila. Sa kabila ng pagtalikod ni Wenwu sa kanyang madugong nakaraan, tila hindi siya tinatantanan nito nang maghiganti ang isang grupong kanyang nasaktan noon. Nilusob nila ang kanyang tahanan at nadatnan sina Lee at ang mga bata roon. Inutusan ni Lee sina Shang-Chi at Xiaoling na pumasok sa loob at magtago, habang mag-isa niyang hinarap ang mahigit 100 kalaban. Pagdating ni Wenwu sa bahay, nadatnan niya ang mga bangkay na nagkalat at si Shang-Chi na nakaluhod sa tabi ng walang buhay na katawan ng kanyang ina. Sa labis na pighati, bumalik si Wenwu sa kanyang buhay bilang mananakop at muling sinuot ang Ten Rings. Naghiganti siya at hinanap ang mga taong responsable sa pagpatay sa asawa niya, ngunit nahirapan siyang mahanap ang tunay nilang pinuno. Sa paglipas ng mga taon, mula sa pagiging mapagmahal na ama ay naging isang malupit na tyrant si Wenwu, at pinilit si Shang-Chi na pagdaanan ang pinakamalupit na pagsasanay ng isang assassin. Mula sa edad na 7, nagsasanay na si Shang-Chi ng mga teknik sa martial arts at naging isang nakamamatay na mandirigma bago pa man siya magbinata. Samantala, napapabayaan naman si Xiaoling dahil hindi pinapayagan ng mga babae sa organisasyon ng Ten Rings. Gayunpaman, hindi niya hinaya ang hadlangan iyon at nag-ensayo siyang mag-isa para maging mahusay na mandirigma. Pagtuntong ni Shang-Chi sa edad na 14, ipinadala siya ni Wenwu sa una nitong assassination assignment.
Ibinunyag ni Wenwu na natagpuan na niya ang pinunong responsable sa pagpatay sa kanyang ina at ipinadala si Shang-Chi upang tapusin ang buhay nito. Bago umalis, nangako si Shang-Chi kay Xiaoling na babalik siya pagkalipas ng 3 araw. Gayunpaman, matapos niyang makumpleto ang misyon na iniatas sa kanya, binalot siya ng matinding pagsisisi at tumakas papuntang Amerika upang takasan ang mabagsik na pagsasanay ng kanyang ama. Makaraan ng ilang taon, binago ni Shang-Chi ang kanyang pagkakakilanlan at hindi sinabi kanino man ang tungkol sa kanyang pamilya, maging sa pinakamatalik niyang kaibigang si Katie. Sa kabila nito, suot pa rin niya ang esmeraldang kwintas ng kanyang ina at nagtatrabaho bilang valet driver kasama si Katie. Isang gabi, naghapunan ng dalawa kasama ang kanilang kaibigang abogado na si So at ang fiancé nito. Naniniwala si So na hindi ginagamit ni Katie at Shang-Chi ang kanilang tunay na potensyal at sinabing nakatakda silang maging higit pa sa pagiging valet drivers. Kinabukasan, sumakay ng bus sina Shang-Chi at Katie. Habang nasa biyahe, may isang lalaking nakatitig sa kwintas niya at sinabing ibigay ito sa kanya. Umatras si Shang-Chi, pero may 2 lalaking sumulpot at hinawakan siya. Sinubukan ni Katie na ipagtanggol si Shang-Chi, ngunit itinulak lang siya ng lalaki. Galit na galit, ipinakita ng Master Assassin ang kanyang tunay na kakayahan at itinumba ang lalaki sa isang suntok. And grade this fight as we're going live on the bus. I actually did take a little bit of martial arts. Dumating si Razor Fist, isang higanteng lalaki na may prosthetic na braso na may laser sword. Umaatake siya kay Shang-Chi ngunit mabilis itong nakakaiwas. Sa lakas ng mga atake, nasira ang ilang bahagi ng bus at tumigil ang mga preno. Bumangga ang bus sa isang kotse at nawalan ng malay ang driver. Dahil walang nagmamaneho, mabilis na tumakbo si Shang-Chi sa harap at hinawakan ng manibela, ngunit agad siyang sinundan ni Razor Fist. Tumulong si Katie sa pagmamaneho ng bus habang inaakit ni Shang-Chi ang kalaban papunta sa hulihang bahagi ng sasakyan. Nakuha ni Razor Fist ang upper hand at muntik nang hiwain si Shang-Chi. Bago pa niya maibigay ang huling atake, ibinunyag ni Razor Fist na ipinadala sila ng kanyang ama para patayin silang 2 ng kapatid niya at makuha ang kwintas. Sa kabutihang palad, nakawala si Shang-Chi at sinipa si Razor Fist palayo bago tumalon sa kabilang bahagi ng bus. Sa utos niya, biglang lumiko nang madiin si Katie, dahilan para matanggal ang hulihang bahagi ng bus kasama si Razor Fist. Sa huli, nakapagpreno rin si Katie at napagtanto ni Shang-Chi na nakuha ni Razor Fist ang kanyang kwintas. Walang ideya si Katie sa mga nangyari at tinanong si Shang-Chi tungkol dito. Pagkaraan ng maraming taon ng pagtatago ng kanyang pinagmulan, sa wakas ay inamin ni Shang-Chi sa kaibigan ang buong masalimuot niyang nakaraan. Nababahala siya na baka puntirya na rin ng Ten Rings Organization ang kanyang kapatid kaya nagdesisyon siyang balaan ito sa nalalapit na panganib. Ngunit malaking problema ito dahil hindi pa niya nakikita o nakakausap si Xiaoling mula nang umalis siya. Sa kabutihang palad, nagpadala ito ng postcard ilang buwan na ang nakalipas at nandoon ang tirahan nito. Magkasamang bumiyahe sina Shang-Chi at Katie papuntang China upang hanapin si Xiaoling at napunta sila sa isang underground fight club. Pinanood nila ang laban sa gitna ng entablado kung saan si Wong, isang bihasang sorcerer, ay nakikipaglaban sa isang higanteng nilalang. Gamit ang kanyang magic teleportation powers, tinalo ni Wong ang halimaw at nilinis ang entablado para sa susunod na laban. Nakilala ni Shang-Chi ang tagapamahala ng club at nakumbinsi siyang lumaban kapalit ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Xiaoling. Pagpasok ni Shang-Chi sa arena, nadiskubre niyang ang kalaban niya ay walang iba kundi si Xiaoling. Akala ni Shang-Chi na magkakaroon sila ng isang emosyonal na pagkikita bilang pamilya, pero may ibang balak si Xiaoling. Walang pagdadalawang isip na sumugod ang kapatid na babae at nagpatama ng ilang suntok habang si Shang-Chi ay nagpipigil. Sa huli, natalo siya nito gamit ang isang sipa sa mukha at nanalo si Xiaoling sa laban. Pagkatapos ng laban, binalaan ni Shang-Chi si Xiaoling na balak na kawin ng organisasyong Ten Rings ang kwintas nito. Sa kanilang pag-uusap, ipinahayag ni Xiaoling na siya ang may-ari ng fighting ring at malinaw na may sama pa rin ito ng loob sa kapatid dahil iniwan siya noon. Ilang minuto ang lumipas, tumunog ang alarm system ng club, hudyat ng pagdating ng Ten Rings Squad. Binasag ni Shang-Chi ang isang bintana at iminungkahing tumakas sila sa pamamagitan ng mga kawayan sa gilid ng gusali. Ngunit sa paglabas nila, natuntun sila ng mga ninja ng Ten Rings at nakipaglaban si Shang-Chi para bigyan ng oras ang kaibigan.
Gayunpaman, nakalapit pa rin ang mga ninja kay Katie at itinulak siya habang nakakapit sa isang kawayan, sabay sigaw ng tulong. Gotcha! Pagkatapos nilang talunin ang mga kalaban, sumabog ang isang bomba at nabasag ang bintana malapit sa kanila, dahilan para sila'y tumilapon. Ilang segundo lang, dumating ang pinunong ninja ng Ten Rings, kinuha ang kwintas ni Shaolin, at nagtangkang tumakas. Sinubukan niyang sumakay sa isang helicopter pero pinigilan siya ni Shang-Chi. Naglaban ang dalawa at halatang hindi basta-bastang kalaban ang ninja. Matindi ang naging sagupaan, ngunit nakuha ni Shang-Chi ang kalamangan at naitulak niya ito sa lupa. Biglang dumating ang kanilang ama. Inamin ni Wenwu na sinadya niyang ipadala ang mga tauhan nito bilang pagsubok at humanga siyang nalampasan ng kanyang anak ang lahat. Agad silang umuwi kasama sina Shaolin at Katie. Pagdating nila, mainit silang tinanggap at ipinaliwanag ni Wu kung bakit niya kailangan ng kanilang mga kwintas. Lumalabas na matapos tumakas ang mga anak niya, nagsaliksik siya ng gusto tungkol sa Talo. Isang araw, habang pinag-aaralan niya ang tungkol sa nayon, narinig umano niya ang boses ng kanyang yumaong asawa na humihingi ng tulong. Ayon sa kanya, nakakulong daw si Lee sa likod ng isang gate sa Talo at desperadong kailangan siyang iligtas. Siyempre, hindi agad ito pinaniwalaan ni na Shang-Chi at Shaolin, dahil hindi sila naniniwalang nakikipag-usap sa kanila ang ina mula sa kabilang buhay. Ngunit determinado si Wenwu at ibinahagi niya ang kanyang plano. Ginamit ni Wenwu ang kanilang mga pendant para buhayin ng isang estatwa ng dragon, at nagbukas ito ng mahiwagang water map na nagpapakita ng daan kung paano makakarating sa mahiwagang nayon ng Talo. Ang nayon ay binabantayan ng isang nagbabagong maze ng kagubatan, kaya halos imposible itong mapasok. Ngunit isang tuwid na daan ang nagbubukas isang beses kada taon sa isang tiyak na oras. Sa tulong ng mga pendant, nadiskubre ni Wu na magbubukas ang daan sa loob ng 3 araw at plano niyang salakayin ang Talo upang palayain ang kanyang asawa. Nang tanungin ni na Shang-Chi at Shaolin kung ano ang gagawin niya kapag tumanggi ang mga taga-Talo, inamin ni Wu na susunugin niya ang buong nayon. Tutol ang magkapatid at sinubukan pigilan siya, ngunit ipinakulong sila ni Wenwu kasama si Katie. Sa bilangguan, nakilala nila si Trevor, isang aktor, at si Morris, ang mahiwagang walang mukhang alaga nito. Inihayag ng nilalang na galing ito sa Talo at nahuli ni Wenwu sa isa sa kanyang mga ekspedisyon sa mahiwagang kagubatan. Dahil sa kaalaman ni Morris sa lugar, alam niya kung paano lagpasan ang maze ng gubat, at napagdesisyonan ng grupo na tumakas para balaan ang mamamayan ng Talo tungkol sa paparating na pag-atake ni Wenwu. Binuksan ni Shaolin ang pader ng kulungan at tumakas sila sa tunnel system sa ilalim ng compound. Nagnakaw sila ng kotse mula sa garahe at sinubukan makalusot sa isang exit. Pero nang harangan sila ng mga gwardya ni Wenwu, wala nang ibang pagpipilian kaya nagmaneho sila papunta sa isa pang labasan, pero natuklasan nilang kailangan pala ng autorisadong fingerprint para mabuksan iyon. Eksaktong sandali ring iyon nang may 4 na gwardyang nakamotorsiklo ang umatake sa kanila mula sa magkabilang panig. Madaling tinalo ni na Shaolin at Shang-Chi ang mga ito at hinila pa ang isa papasok sa kanilang sasakyan. Pagkatapos patulugin ang gwardya, ginamit nila ang kanyang fingerprint para mabuksan ang pinto ng garahe at tagumpay na nakatakas. Kinabukasan, nagtungo ang grupo sa maze ng kagubatan ng Talo. Si Katie ang nagmaneho sa sasakyan papasok sa gubat at sa una, maayos ang lahat. Ngunit biglang nag-iba ang sitwasyon nang magsimulang magbago ang lupaing dinaraanan nila. Really freaking close! How close is it? 5 meters! Top left. Stop, do it! We're not gonna make it! Sa huli, nakarating sila sa hardin at nagmaneho papasok sa isang talon hanggang sa makarating sa Talo sa pamamagitan ng isang portal. Ang alamat na nayon ay talagang kakaiba, hindi may kukumpara sa kahit ano paman. Puno ito ng napakagagandang puno at tahanan ng mga natatanging nilalang na mahiwaga tulad ng 9 na buntot na fox, nagliliyab na phoenix, at mga dambuhalang nilalang na 8 talampakan ang taas.
Pagdating nila, sinalubong sila ng hukbo ng mga bantay na pinamumunuan ni Guangbo, ang general ng Nayon. Matapos ipakilala ang sarili bilang mga anak ni Lee, sinubukan ni na Shang-Chi at Xiaoling na lumapit, ngunit hinarang sila ng mga bantay at naghanda para umatake. Buti na lang, dumating ang kapatid ni Lee na si Nan sa tamang oras at pinigilan ang mga bantay. Ipinakilala niya ang sarili bilang tiyahin ng magkapatid at malugod silang tinanggap sa Nayon. Binalaan ni Shang-Chi ang mga taga-Nayon tungkol sa nalalapit na paglusob ni Wenwu at ipinaliwanag ni Nan ang kasaysayan ng Talo. Ayon dito, umiiral na ang mga taga-Talo ng higit 40 siglo na nagpoprotekta sa mundo mula sa isang madilim na nilalang na kayang wasakin ang buong mundo. Noong araw, inatake ng Dweller in Darkness, isang halimaw na sumisipsip ng kaluluwa, ang Nayon kasama ang hukbo nitong mga lumilipad na demonyo. Lalong lumakas ang nilalang sa bawat kaluluwang kinain nito at sinubukan nitong makapasok sa mundo ng mga tao. Gayunman, ipinadala ng mga pinuno ng Talo ang pinakamalalakas nilang mandirigma para pigilan ang hukbo ng kasamaan. Sa una, hindi kayang tapatan ng mga mandirigma ang halimaw. Ngunit nagbago ang laban nang sumali ang Great Protector, isang makapangyarihang dragon. Nailayo ng mga mandirigma ng Talo ang Dweller in Darkness Dragon at ang mga kasamahan nito at naikulong nila ito sa likod ng Dark Gate. Simula noon, nililinlang ng halimaw ang marami sa pamamagitan ng paggaya sa tinig ng mga mahal nila sa buhay at pag-aalok ng kanilang pinakamimithing kagustuhan upang mapalaya nila ito. Kaya ang tinig na naririnig ni Wenwu ay hindi kay Lee, kundi sa Dweller in Darkness. Matapos ang aral sa kasaysayan, nagsimula ng mag-ensayo ang mga taga-Nayon bilang paghahanda sa pagdating ni Wenwu at nakisama rin ang mga bisita. Natutong gumamit ng palaso si Katie mula kay Guangbo. Pinahusay pa ni Xiaoling ang kanyang kakayahan, habang nagsanay si Shang-Chi kasama ang kanyang tiyahin. Sa gabi bago ang paglusob ni Wenwu, nag-usap sina Shang-Chi at Katie at inamin niyang balak niyang patayin ang kanyang ama. Kinabukasan, naghanda ang mga mandirigma ng Talo para sa digmaan at nagsuot ng mga kasuotang gawa sa dragon scale at mga sandata. Suot ni na Shang-Chi at Xiaoling ang mga armor na iniwan ng kanilang ina at sumama sila sa mga taga-Nayon upang harapin si Wenwu. Ilang sandali pa, dumating na si Wenwu kasama ang kanyang hukbo at agad nagutos na simulan na ang pagwasak sa Dark Gate upang palayain ang kanyang asawa. Ngunit tumanggi si Nan at iginiit na nililinlang lang siya ng Dweller in Darkness Dragon upang mapalaya niya ito mula sa Dark Gate. Hindi naniwala si Wenwu at inutusan ng kanyang mga tauhan na umatake. Sumugod ang magkabilang panig at naglakad si Wenwu sa gitna ng labanan papunta sa Dark Gate. Sinubukan siyang pigilan ni Nan ngunit hinarang siya ng ninja ni Wenwu at nagsimula silang maglaban. Nakita ni Shang-Chi na papunta ang kanyang ama sa Dark Gate kaya sinubukan niya itong habulin ngunit hinarang siya ni Razor Fist. Mabuti na lang dumating si Xiaoling at pinigilan si Razor Fist kaya nakahabol si Shang-Chi sa kanyang ama. Natagpuan niya si Wenwu sa isang kalapit na templo at inatake niya ito gamit ang isang baston, ngunit madaling nasalag ito ni Wenwu at sinipa ang anak pabagsak sa lupa. Galit sa pagwawalang bahala ng kanyang anak, pinaalala muli ni Wenwu ang mga lumang sugat at sinisisi si Shang-Chi sa pagkamatay ng kanyang ina. Pinagalitan niya ito dahil nanood lamang daw ito bilang bata, walang ginawa habang pinapatay ang kanyang ina. Tinangka ni Wenwu na umalis ngunit determinado si Shang-Chi na pigilan siya at inatake niya ito mula sa likuran. Gayunpaman, pagkatapos, narinig ni Wenwu ang boses ni Lee mula sa mga bundok at tumalon papunta sa Dark Gate. Sinuntok niya at pinahina ang barrier na nagbigay daan para makalusot ang hukbo ng Dweller in Darkness. Samantala, sa labanan, nakuha ng mga taga-Talo ang kalamangan laban sa mga tauhan ni Wenwu. Ngunit nagulo ang lahat ng salakayin ng mga nilalang ng Dweller in Darkness ang Nayon. Isang lumilipad na demonyo ang kumuha ng ulo ng head ninja ni Wenwu, kinuha ang kanyang kaluluwa, at ipinakain ito sa Dweller in Darkness para makabalik ang lakas nito. Nang maunawaan ang panganib, inihinto ng Ten Rings Organization ang labanan at nakipagsanib puwersa sa mga mandirigma ng Talo para labanan ang mga demonyo. Samantala, lumulubog si Shang-Chi sa ilog at lumitaw ang Great Protector mula sa kailaliman.
Sumakay si Shang-Chi rito at hinarap muli ang kanyang ama bago pa nito tuluyang masira ang Dark Gate. Nagpatuloy ang laban ng mag-ama, ngunit ngayon ay mas determinado na si Shang-Chi na pigilan siya anuman ang mangyari. Ipinang-atake ni Wenwu ang 5 singsing, ngunit ginamit ni Shang-Chi ang teknik ng kanyang ina para ilihis ang mga ito at nakontrol niya ang singsing. Ngayon ay may tig-5 singsing na ang bawat isa sa kanila, kaya naging patas ang laban at mas tumindi pa. Walang pag-aalinlangang ipinailang lang ni Wenwu si Shang-Chi at pinaputukan ng singsing pababa sa lupa. Nang bumangon si Wenwu, natuklasan niyang malaking pagkakamali iyon dahil nakontrol na ni Shang-Chi ang lahat ng 10 singsing. Tinangka ni Shang-Chi na tuluyang patayin ang kanyang ama at sumugod para sa isang super attack. Ngunit nagbago ang kanyang isip at inihagis niya ang mga singsing sa lupa. Nakiusap si Shang-Chi sa kanyang ama na itigil na ang kanyang misyon at sandaling nag-isip si Wenwu. Ngunit huli na, nakalaya na ang Dweller in Darkness mula sa Dark Gate. Tinangkang salakayin nito si Shang-Chi ngunit itinulak siya ni Wenwu palayo, isinakripisyo ang sarili habang kinain ng nilalang ang kanyang kaluluwa. Ipinasa niya ang singsing sa kanyang anak at walang nagawa si Shang-Chi kundi panoorin ang pagkamatay ng kanyang ama. Ilang sandali lang, tinangka ng Dweller in Darkness na atakihin si Shang-Chi ngunit dumating si Shaoling sakay ng Great Protector at napigilan ang atake. Ginamit ni Shang-Chi ang singsing para magdulot ng pagguho na nagselyo sa tarangkahan upang hindi makalabas ang ibang demonyo. Pagkaraan, sumama si Shang-Chi sa kanyang kapatid sa likod ng Great Protector at ginamit ng dragon ang ilog para gumawa ng tsunami na nagkulong sa nilalang. Sa simula, mahina ang halimaw para makawala, ngunit nang pakainin ito ng mga alagad ng kaluluwa ng tao, lumakas ito at nakawala mula sa kulungan ng tubig. Hinawakan nito ang Great Protector at sinimulang higupin ang lakas nito, isang napakadelikadong sitwasyon dahil kapag nasipsip nito ang buong kaluluwa ng Great Protector, imposible na itong mapigilan pa. Nakita ito ni Guangbo at Katie, at sinubukan nilang pigilan ang nilalang. Ngunit napatay ang general ng talo ng isa sa mga lumilipad na demonyo. Mabilis na pinana ni Katie ang leeg ng halimaw, na nagbigay oras sa Great Protector para makatakas. Sa huli, nagtulungan si Shaoling at ang Great Protector para pigilan ang nilalang, habang pinapaputukan ito ni Shang-Chi ng 10 rings. Pagkatapos ng labanan, nagsindi ng mga kandila ang mga taga-talo at nagbigay pugay sa mga nasawi. Ilang araw matapos nito, bumalik ang lahat sa kani-kanilang buhay, at bumalik sina Shang-Chi at Katie sa Amerika. Nagkaroon sila muli ng dinner kasama sina So at ang fiancé nito. Ikinwento nila ang lahat ng nangyari noong nakaraang linggo, ngunit hindi naniwala si So at inakalang niloloko lang siya. Ilang sandali pa, dumating si Wong, ang sorcerer mula sa Fight Club, sa pamamagitan ng portal at tinawag sina Shang-Chi at Katie, iniwan sina So at ang fiancé nitong tulala. Pumasok ang dalawa sa portal at nakipagkita kay Wong at sa dalawa pang siyentipikong superhero para talakayin ang pinagmulan ng singsing. Sa huling eksena, makikita si Shaoling na kinuha na ang pamumuno sa organisasyong 10 Rings, ginagawang isang inklusibong hukbo kung saan pantay ang pagtingin sa lalaki at babae at pareho silang maaaring magsanay.